Hi guys! Welcome back sa ating Beauty Talk with Miss Jack. So for today, ayan na nga. Sinasabi ko na sa inyo before na marami kayong aabangan dito sa ating Beauty Talk with Miss Jack. For today, kasama natin si Miss Gladys. Miss Gladys, Hello. how are you? I'm good. I'm very good. Oh my God! Parang ilang araw pa lang si Miss Gladys before ng kanyang facial contouring surgery at revisions rhinoplasty ng kanyang nose from rib. So ngayon, si Miss Gladys is 19 days post-op niya na. Miss Gladys, kamusta ka naman ngayon? Ngayon, okay naman ako ngayon. Medyo manhid pa ng konti. Siyempre, hindi na mawawala yun. Diba? Pero sobrang happy ako sa result kasi tanyo naman yung before ko. Talagang kanto-kanto ang mukha ko. Pero ngayon, Grabe yung before ni Miss Gladys. So ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo ng power ng facial contouring surgery na kung saan si Miss Gladys na operahan siya. So kung mapapansin nyo, napakataas ng kanyang cheekbones. Maganda na yung nose ni Miss Gladys before kasi matangos na. This is rib rhinoplasty na Miss Gladys. yes. Ilang revision ka na sa rib? 3 revisions rhinoplasties na siya at ngayon pang 4th mo na, no? So yung ilong niya before, maganda naman yung ilong niya before. It's just matangos no at manipis masyado. Pag may ilaw, parang nagiging flat. So ito yung side view ni Miss Gladys before. Miss Gladys, side view ka nga po today. Okay. Kung mapapansin nyo, yung ilong ni Miss Gladys ngayon mas maganda na yung side profile, pati yung chin. Kasi ito, sa facial contouring surgery, inayos din natin pati yung chin, pagka-augment ng chin kasi dito masyadong matulis. So kung mapapansin nyo, yung contour ng face niya dito ngayon very full looking na yung face nyo. Napakabata nyo tignan. So Miss Gladys, kwentuhan mo naman kami nung day 1 mo after the surgery mo. Kamusta ka? Actually, nung day 1 ko, wala talaga akong naramdaman na any pain. Day 2, wala rin. Nung 1 week na, doon ko na na-feel yung pain ko na masakit yung dito ko. Siyempre, natanggalan ako ng jaw. Yun lang. Pero yung surgery ko talaga, honestly, wala talaga akong naramdaman na pain. Ang daldal ko pa nga nun Oo, kasi nagkaroon tayo ng day 1 post-op surgery interview. Di ba nag-interview pa tayo? Ayan, pwede nyo makita yun sa account ko. Nagkaroon tayo ng interview. Ang daldal ko pa nun. Tapos di ko alam na may mga tahi na ako dito sa loob. Pero at least yung tahi ko nasa loob. Wala kayong makikita na any scar sa loob ng face ko. Oo. After several days, yung uwi mo sa Philippines, right? Nung nakita ka ng family, o kung hindi ka pa nakita ng ibang family, yung mga friends, ano ang kanilang naging initial reaction? Nagulat sila, parang ang bilis daw ng healing ko kasi in-expect nila na sobrang magapa yung mukha ko. Parang wala nga daw ginawa sa mukha ko na nagulat sila na naging hindi na matulis yung baba ko, yung cheekbone ko hindi na nakalabas. Talagang baby face na talaga siya ngayon. Yes. And my nose also, sobrang happy ako kasi dati sobrang tulis talaga eh. Ngayon nakita niyo parang natural look lang Pero pina-request ko talaga na gusto ko mataas talaga yung bridge ko talaga. Di ba nagdala pa tayo ng ulo ng Barbie doll? Yes. Para lang ma-achieve Ang dami kong dinalang mga picture para syempre, di ba, para no hassle na rin. Lahat ng gusto mo, ma-provide mo sa surgeon kung ano yung gusto mo. Yes. So actually, magandang idea yung gano'n, no, nung talagang nag-print talaga siya para yung goal nyo mapakita nyo sa doctor. And also, pag kinakausap natin yung surgeon, talagang meron silang visual na, okay, ganito yung gusto ko mangyari sa ilong ko. So ngayon, Miss Gladys, kamusta naman kay partner nung nalaman ni partner na gano'n yung pinagawa? Actually, nagulat nga siya sa akin. Sabi niya, ang payat ng katawan mo, pero yung mukha mo hindi pumapayat. Siyempre. Pero nung nagpagawa ka before, kasi di ba pag nagpapagawa tayo ng ilong, namamagay yung mukha natin tapos biglang ninipis, di ba kasi dati mataas pa yung cheekbone mo. Anong itsura mo before? Ganyan pa rin siya eh. Hindi pa rin siya nagbago. Hindi like katulad ngayon talagang ang ganda talaga ng hugis ng mukha ko ngayon. Ang ganda nga. Actually, nung nakita ko siya kanina, sobrang umupo ako sa harapan niya kasi sobrang ako na-overwhelm yung ganda ng face. Talagang iba kasi nakasama kita from day 1 nung nagko-consult ka pa lang sa akin. Actually, before, pag nakikita ko ng ibang tao, unang pinupuna sa akin kagad yung cheekbone ko. Sinasabi sa akin, ang laki ng cheekbone mo, bumubulong pa sa akin. So ngayon, wala na silang masasabi sa akin na malaki ng cheekbone ko. Baby face na talaga. Baby face ka na nga. Sobra. Talagang sobrang nagustuhan ko talaga yung result ko talaga. Talagang mag-invest talaga kayo para sa beauty nyo. Huwag kayong magtipid kasi pag nagtipid kayo, lalo kayo magkakaroon ng problema. Kaya ito yung akin, sobrang happy talaga ako dahil
nakilala ko si Miss Jack. Ay, thank you so much mo. Grabe no, sinabi ko kasi kay Ma'am, isa sa mga reason kaya bakit sinasamahan natin mga pasyente sa Vietnam is doon ako natutuwa yung nakikita ko yung mga before and afters nila. So parang looking forward pa ako sa maraming ganong transformation. Katulad nito, nasa harapan ko mismo, nakikita niyo mismo kung anong itsura ng pasyente natin. Napakaganda. So ayan, Miss Gladys, ngayong 19-day post-op mo, so ako kasi magti 3 months na yung phase ko, kaya parang ako din yung nag-guide kay Miss Gladys kung ano yung mga may experience niya. So ngayon, Miss Gladys, kung from like this phase to this phase, may igaganda pa yun. Pag nag-subside pa ng kaunti yung swelling sa face mo, yung na mas nagagalaw mo na yung movement ng muscles ng mukha mo, mas magiging maganda pa yung itsura mo. At plus yung nose niya, 19 days post-op pa lang yan. Yes. At napakaganda na. Nung nagpa-third revision ka ng rhinoplasty mo, gaano katagal yung recovery ng nose mo? Actually, pagkatanggal kagad ng cast ng nose ko, nakita ko kagad ang nipis niya. Sobrang nipis. Kaya sabi ko, pag 10 days, 20 days, panipis siya ng panipis. Kaya ito yung sa akin, sobrang happy talaga ako. Buti na nga lang din naagapan natin kasi as per our surgeon, meron ka nung scarring sa loob na tinahilang na pwede mag-cause ng infection. Buti na lang talaga naisipan mo din magpa-revision. Kasi most of the patient, akala nila pag nagpa-rhinoplasty na sila, is okay na yung ilong nila, maganda yun na yun. Pero hindi pa rin pala, depende pa rin talaga. So ngayon, ma'am, are you 100% satisfied with the result? Yes, 100% talaga. Grabe, no? So ayun, balikan natin yung front profile mo ngayon, tas sa ngayon. Grabe. Diyos ko, hindi talaga. Parang mother and daughter, ganun ang eksena. Kasi nakakatanda din pala talaga yung masyadong malaki yung cheekbones, masyadong mataas yung lift ng cheekbones kasi nakabukol pati yung sobrang kanto ng face mo. Pero ngayon maganda. Ganda. Sobrang feminine, sobrang smooth, sobrang ambata. So ayan, one last message katulad ng sabi ni Miss Gladys dito, huwag kayong magtitipid sa beauty. Alam natin marami nag-o-offer ng mga mura. So, option ng mga pasyente kung yun talaga ang swak sa budget nyo. Pero pag alam nyo parang medyo alanganin, anong masasabi mo, Miss Gladys? Ako napagdaanan ko na yan. Kaya talagang maglaan kayo ng budget para dyan. Huwag nyo tipirin yung sarili nyo pagdating sa mga pagpapaganda. Lalo na sa mukhaan. Yes. Kasi ano na nakikita. So, ayun lang, if you guys are interested to do the same procedure, facial contouring surgeries in your revisions, rhinoplasties, you can consider messaging us or you can consider as well to, consider yung offers natin pag kaya nyo lang po. Pero yes, we empower and we share yung ganitong experience para naman kahit paano meron kayong susbaybayan sa atin. So, Miss Gladys, yung pinaka-main reason mo, ba't kami ang pinili mo at bakit ka nagpagawa ng case? Anong pinaka-main reason mo? Ang pinaka-main reason ko talaga, ayokong lumipad na mag-isa na wala kang kasamang Pilipino. Kasi mahirap wala kang kilala doon. At least doon sa loob, kasama natin si Miss Jack. Talagang hindi ka kakabahan kung anong gagawin sa'yo sa loob. Thank you so much. So ayan, we make sure na kahit papano, yung sinasabi kong ayaw ko din kasi ma-experience that dun sa akin sa surgery ko yung mga ghost doctor, I make sure na hindi din yung ma-experience sa mga pasyente kasi we don't know, di ba, kung sino mag-operate sa'yo, you're paying and it's your life that is at risk pag nakahiga kayo sa operating table. So ayun lang, mag-iingat tayo habang nagpapaganda, kailangan din natin i-consider ang ating health. So ayun guys, maraming salamat sa pagsubaybay at sa pag-follow ng ating Beauty Talk with Miss Jack, and thank you so much, Miss Gladys, for being present today. Grabe, nakakatuwa. Sana mas marami pa tayong makita mga transformational videos like this na talaga namang ang ganda ng mga nagiging results. So mabuhay tayong lahat ng maganda at masaya. So maraming salamat and thanks so much, Miss Gladys. Thank you. Bye-bye.